Humarap ang aktres na si Maricel Soriano sa Senado. Kaugnay na investigasyon nito sa kumakalat ng dokumento na dati nang itinanggi ng PIDEA. Sabi ng aktres, wala siyang alam sa aligasyon sa dokumento, sabay puntong lahat ng testigo sinabing hindi nila na-verify ang impormasyon. Nakatutok si Chino Gaston. For the oath. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you very much, ma'am. Please take your seat. Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang aktres na si Maricel Soriano matapos madawit ang pangalan niya at ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga umano'y confidential PIDEA documents na inilabas sa social media. Alam niyo po, first time ko po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakaba, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales. Ipinatawag si Soriano ng komite para bigyan linaw ang mga aligasyon ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na nakapirma sa dokumento at kinuha ang impormasyon mula sa isang informant noong 2012. Dati nang itinanggi ng PIDEA na may ganitong dokumento. Sa pagdinig, tinanong ang aktres kung pag-aari niya ang condominium unit na nababanggit sa umano'y pre-operation report noong 2012. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Unang-una po, hindi ko alam ito po sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan yung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng sayo yon? Opo. Hanggang 2012 po, nabenta ko na ko yun. Wala na ako. Bukod dito, tinanong din si Soriano sa aligasyon laban sa kanya ng ilang dating kasambahay. 2 former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita nito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. Totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan mo nila. Ninakawan kanila. Opo. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman mabubugbog yung dalawa po sila? Okay. Si Morales naman ang ginisa ni Senador Jinggoy Estrada. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PIDEA, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ang PIDEA, they were never included in the drug list. Kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Pinagdududahan tuloy ng ilang senador ang kredibilidad nito. Hindi nga galing sa kanya yung dokumento, galing pa sa isang informant na ayaw niya pangalanan, wala tayong, paano yun? Hindi first-hand information. Pero si De La Rosa naniniwalang totoong mayroong dokumento. Dagdag pa nga raw sa kredibilidad ni Morales ang pag-amin ni Soriano na siya noon ang may-ari ng kondo na target sana ng PIDEA operations. That adds credence to the claim of Morales na siya talaga gumawa noon. Tama yung ginawa niya dahil inamin naman ni Maricel. Si Maricel ang subject doon at saka si politician Bongbong Marcos. Dalawa sila subject doon. Tapos ang address, yung unit, the same unit. At inaamin ni Maricel sa kanya yung unit na yon. So that gives credence to the pre-ops na ginagawa ni Morales. It is a mortal sin na ilaglag mo yung confidential informant mo dahil mawawalan ka na ng kredibilidad sa yung confidential informant. Kaya alam ko, duda ko lang ito ha, this is my opinion. Tinatago lang niya yung pangalan nung ayaw niyang sabihin dahil naawa siya sa informant. Nauna nang tinawanan ni Pangulong Marcos ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y mga PIDEA documents.
Nilinaw ni Senador De La Rosa na walang halong politika at ang problema lamang ng illegal drugs at panganib ng paglabas ng mga confidential documents ang totoong pakay ng ginagawang pagdinig ng kanyang komite. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Bumilis ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Abril. Kabilang sa dahilan, mabilis na inflation sa pagkain. Nakatutok si Bernadette Reyes. 3.8% ang inflation rate sa bansa nitong Abril. Bahagyang mas mataas yan sa naitalang 3.7 noong Marso. Indikasyon na bahagyang bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ang pangunahing dahilan ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain. May nakita tayong pagtaas ng presyo. Yung top 3 contributor muna doon sa inflation rate natin at the national level. Yung una, yung bigas, ang kanyang average inflation, sabi ko kanina, 23.9% noong Abril versus 24.4% noong March. Yung pangalawa, yung onion. May mababa na kasi ito in the previous month. So yung onion natin ay may inflation rate tayo, in particular na mga nasa minus 26.3%. Pero galing siya kasi sa minus 35.9%. Pangatlo, yung restaurants and accommodation services. In particular, itong restaurants, cafe and the like, na may inflation rate na 5.5%. Mas ramdam ng tinatawag na poorest of the poor ang pagmahal ng mga bilihin matapos umakyat sa 5.2% ang inflation rate noong Abril para sa bottom 30% ng income household. Si Aling Bebian, aminadong sa mahal ng bilihin, hirap siya sa pagbabudget. Halimbawa, kung 5 kilong bigas na bibili po namin sa isang araw, nababawasan na po ng 1 kilo. Kasi pambili po namin ng ulam. Kung yung asawa mo ay nagsasahod na sa minimum, magkano ng isang buwan doon? Less mo yung kuryente, tubig, ilaw, bahay. Ano pa bang pambili mo ng pagkain? Si Sephora na may-ari ng karinderya, kung anong mura, yun ang inihahain. Pag mura pong isda na lang po, karamihan isda ang binibenta ko. Pero pag mura po, pag mahal, talagang hindi ako buong kumukuha kasi alam ko talaga na hindi kaya ng tao. Sa mga rehiyon, pinakamataas ang inflation sa BARMM na naitala sa 6.3%, habang pinakamababa naman sa Ilocos Region. Dito sa Metro Manila, bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin matapos maitala sa 2.8% ang inflation rate. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, gumagawa raw ng komprehensibong mga hakbang ang pamahalaan para masiguro ang food security sa gitna ng mga geopolitical concern at pagbabago sa panahon na pinalalala ng climate change. Kabilang sa estratehiya ng pamahalaan ang pagpapalakas ng productivity, pagbangon ng sektor ng agrikultura at pagpapabuti ng sistema sa pagkain. Kailangan daw madagdagan ng local production sa panahon ng kakulangan para masiguro ang sapat na supply ng pagkain sa abot kayang presyo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Dineklarang dog food pero drogang ecstasy pala ang laman ng kahong nasabat ng mga otoridad sa NAIA. Ang halaga, halos 70 milyong piso. At nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. May label na dog food. Pero sa itsura at kulay, mapagkakamalang candy. Pero hindi pang hayop o panghimagas ang laman ng mga kahong na-intercept sa NAIA Cargo Terminal ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Dumaan siya sa x-ray ng customs. And the customs is, nakita nila na non-organic yung laman ng parcel. Pag non-organic, ma'am, sa x-ray is either drugs or ecstasy yung laman po. Galing daw Netherlands ang nasabing parcel na dineklarang dog at kitten food pero nang buksan, mga iligal na droga pala. Nang isa-isang bilangin ng PDEA, lumabas na nasa 40,200 na piraso ito na may halagang mahigit 68 milyon pesos. Dinala sa PDEA ang mga nasabat na droga at kumpirmadong ecstasy nga raw ang mga ito. We confirmed it through our K9 at itong field test at saka itong laboratory test. So far, isa ito sa malalaking seizures natin na ecstasy
sa PIDEA. 3 tao ang nag-claim sa parcel na may address daw sa Cabanatuan. Pero Hindi po pinayagan na mai-release yung parcel. Dapat gusto nilang mai-release dapat yung parcel kung kanino nakapangalan. kaya ang consignee na raw mismo ang nag-claim kasama ang 3 iba pa. Agad silang inaresto. Saan ba ang mga target destination itong parcel na ito? Madaming lugar throughout the Philippines but mostly sa NCR. Kanina, isinampa na ang reklamong paglabag sa RA 9165. Wala pang pahayag ang mga suspect hinggil sa insidente. Hindi ito ang unang pagkakataon na may na-intercept na ecstasy sa cargo terminal. Noong nakarang taon, nasa 33 milyon na halaga ng ecstasy ang nasabat. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Napapalibutan ng mga anyong tubig pero walang malinis na supply nito marami nating kababayan. Kabilang sa tinalakay na solusyon sa sectoral meeting kasama ang Pangulo, ang posibleng pagsala sa tubig dagat. Yan ang aking tinutukan. Kung sa tuwing kailangan mo ng tubig ay may nakukuha ka nito sa gripo o poso, mas maswerte ka sa 40 milyong Pilipino na hanggang ngayon ay walang formal water supply at nakaasa sa mga bukal, sapa at sa tubig ulan. We have roughly around 7,600 plus islands, but not many people know that 5,500 of those are small islands. And many of these small islands do have communities, mostly fisher folks, and each and every one of those do not have access to water. Pinatutukan sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Water Resources Management Office sa ilalim ng DNR sa pulong sa Malacanang kanina. Dahil marami sa mga komunidad na yan ay nasa mga maliit na isla sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, ang desalination o proseso ng pagsala ng tubig alat para maging malinis sa tubig na maiinom ang nakikitang agarang solusyon. Modular o maliliit na desalination systems ang balak dalhin sa tinukoy na prioridad na 65 island barangays. Kasalukuyan na raw nakikipag-usap ang DNR sa mga supplier mula sa Israel, Netherlands o Singapore para rito. We have what are called as modular desalination systems. Sinlaki lang siya ng container van at it can provide water to up to around 500 families in each and every desalination plant. Depende sa dami ng seserbisyo ang tao pero roughly 5 to 8 million pesos per plant. Para naman sa paparating na tag-ulan, ipinresenta ng Department of Public Works and Highways sa parehong pulong ang kanilang mga plano para tumugon sa mga pagbaha lalo pat iiral ang La Nina. Ang naisamba ng Pangulo, maipon ang sobra-sobrang tubig ulang bubuhos at magamit ito sa panahon ng tagtuyo. In many of the flood control projects that we'll be implementing, we will have to coordinate with the National Irrigation Administration or yung sa water supply naman for structures or mga water impounding dams, actually to be specific, that we will integrate it into the flood control programs that the department will be undertaking. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrin na nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kapit lang kayo dyan dahil painit ng painit ang mga eksena sa setting asawa ng asawa ko, lalo na ang intense tapatan ni na Christy at Shira. Makichika kay Nelson Canlas. Sige na! Sige na. Alam ko namang kating-kati ka, nasaktan ako. Pero hindi mo magawa kasi diba, ayaw mo magmukhang masama. Ang confrontation scene na ito is about to get wet. Shira! 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 Paano mo nagawa to? Pananagutan ko nga yan eh. Pero yung sarili kong anak, sasaktan mo? Jordan, hindi ko yun ginawa. Hindi ko sinadya. Bakit hindi mo muna ako pakinggan? Tama na, Christy. Umuwi ka na lang. Summer peak ang init ng mas tumitindi pang mga eksena sa asawa ng asawa ko. Ang tapatan sa pagitan ni na Christy, played by Jasmine Curtis Mintz, at Shira na ginagampanan ni Lisel Lopez. Siguradong panggigigilan ng mga manunood. Saan kaya hahantong ang mga desisyon ng napupuno ng si Jordan, played by Raver Cruz? Nag-iisip-isip na rin ako eh. Maybe we need a break. Mas kailangan. At para mas maging komplikado pa ang sitwasyon, gusto ka na, Christy. Kung hindi ka paglalaban ni Jordan,
Nandito naman ako. Paglalabang kita. Kapanapanabik, one plot twist after another sa buhay ng mga bida sa Asawa ng Asawa Ko. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Pinilahan ang isang poso sa Ilocos Sur. Di na raw kasi kailangan pang pagpawisan ng mga residente para lang mapuno ang kanilang mga balde at container. Ang tubig kasi kusong lumalabas mula sa poso. Inanod ng mga tanong ang mga residente na magsingal Ilocos Sur kung kailan kasi tagtuyot at pahirapan ng supply ng tubig. Ang posong ito ayaw paawat sa paglabas ng tubig kahit wala rito gumagamit. Ang poso matatagpuan sa loob ng St. Padre Pio of Pietrelcina, Paris. Sunday yun nun eh. Tapos may commotion dahil hindi raw maapula yung paglabas ng tubig, bubuga ng tubig, maski hindi pinapump. Ang balita tungkol sa poso, parang tubig daw na umagos sa kanilang bayan. Kaya mapaaraw man o gabi, pinipilahan ng mga deboto ang poso. Sa paniniwalang ang tubig na nakukuha rito, di umano'y milagroso. Pwede po siyang ipainom or ipahaplos tapos ipamamigay din namin. Kung gusto nilang pumunta dyan, kumuha ng tubig, ibigay yan for free. Pero ano nga ba ang paliwanag sa kusang paglabas ng tubig sa poso ng parokya? At higit sa lahat, ligtas kaya itong inumin? Kuya Kim, saan nga ba galing ang tubig sa mga poso? Kuya Kim, ano na? Sa tulong ng mga poso, maaari nating makuha ang tubig mula sa ilalim ng lupa. Ang tubig na lumalabas dito maaaring magmula sa iba't ibang source. Gaya ng gravitational water o tubig mula sa ulan na bumababa at naiipon sa ilalim ng lupa. Surface water o tubig mula sa mga ilog, lawa o iba pang mga anyong tubig na maaaring pumasok sa ilalim ng lupa. Pwede rin groundwater o tubig na nasa ilalim ng lupa sa mga layer ng bato at lupa na tinatawag na aquifer. Ayon naman sa eksperto, ang paglabas ng tubig mula sa poso sa Ilocos, kaya raw ipaliwanag ng siyensya. They are stored at pressure. Pag gumagawa tayo ng well, bubutasin natin, naabutin natin yung aquifer na yon. Mas mataas yung pressure doon sa underground. Yung pressure difference na yon between itong nasa taas at yung nasa baba, medyo hinahatak yung tubig. At kaya kusang lumalabas ang tubig sa poso kahit hindi ginagamit. Para i-balance yung pressure change na yon. Samantala, para masiguradong ligtas na magamit ang tubig mula sa poso, binabuti na rin ng parokya na ipasuri ito. Pina-check, laboratory, mga geophysicists na ni-require ni Archbishop, I can guarantee na okay yung lumabas sa laboratory. Pero alam niyo ba kung paano nag-iigib ang mga sinaunang tao? Para makakuha ng tubig mula sa mga ilog at batis, noong 3000 BC, inimbento ng mga Mesopotamians ang shaduf. Isang sinaunang kagamitan na may mahabang arm na may nakataling timba sa isang dulo at may pang-angat na mekanismo sa kabila. Maring hilahin pataas ang timba para makuha ang tubig. Magpahanggang ngayon, ginagamit pa rin sa India at Egypt bilang irigasyon sa mga sakahan. Samantala sa ika-18 Gandingan Awards ng UP Los Baños, ginawaran ng inyong lingkod ng Gandingan ng Agham at Teknolohiya. Salamat sa bumubuo ng UP Community Broadcaster Society sa pagkilalang ito. Makakaasa po kayo na mas lalo pa naming paghuhusayan ang paghatid sa inyo ng kaalaman at trivia sa likod ng mga trending na balita. Dahil importante ang may alam, ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Umaabot na sa 3,000 kada araw ang nagpapaturok ng anti-rabies sa San Lazaro Hospital. Sobra-sobra na sa kanilang kapasidad, kaya may apela sila sa mga lokal na pamahalaan. Nakatutok si Rafi Tima. Katanghaliang tapat, tirikang araw, pero ganito kahaba ang pila ng mga magpapaturok ng anti-rabies sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Bagamat karamihan sa mga ito taga Maynila, marami rin ang galing pa sa iba't ibang lugar. Noong nakaraang buwan, ibinalita na ng GMA Integrated News ang pagdami ng mga nagpapaturok dito na umabot ng 2,000, lagpas sa 800 kapasidad ng ospital. Ngayon po, umaabot na kami ng mga 3,000 patient per day. Ngayon po, mukhang sobrang unusual po. Bukod sa outpatient department, may pila na rin sa ibang bahagi ng ospital. Ang sa likod ko, mga follow-up po yan. At yung new patient po, doon po sa aming old OPD building. Ang ipinagtataka ng San Lazaro, bakit dito pa dumadagsa ang mga pasyente gayong kada syudad? May Animal Bite Center dapat ang mga LGU. Umaapila po ako sa ating mga local government units na sana po yung kanilang Animal Bite Treatment Center ay handa po sa pag-surge ng pasyente po ngayon.
dapat po sila ay meron pong mga gamot para po anti-rabies. Pumunta po kami dito 6. Nagpila na po kami ng 6. Si Mia, hirap na sa paglalakad dahil 4 na turok ng anti-rabies ang kanyang tinanggap matapos makagat ng sariling alagang aso. Kahapon, namatay ang kanyang alaga kaya agad na silang nagtungo rito. Anong una hindi mo pinansin? Hindi po. Kasi akala ko lang naman po parang normal scratch lang po eh. Tapos, kailan ka nag-alala? Nung time na po na sumasakit na po yung dito ko. Ang Animal Bite Center sa Amang Rodriguez Hospital sa Marikina, pila rin daw ang pasyente. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ipinagbabawal na po ang pagtambay sa tapat ng isang paaralan sa Chino Rosas Avenue na nagdudulot daw ng traffic sa lugar lalo tuwing labasan ng mga estudyante. Ang bakod naman doong sumakop na sa bangketa hindi pala sa bagong gusali ng Senado. Nagbabalik si Rafi Tima. Mistulan na namang parking lot ang bahaging ito ng Chino Rosas Avenue Extension sa pagitan ng Makati at Taguig kahapon ng hapon. Kaya naman panay ang ikot dito ng Taguig Traffic Management Office. Kahit araw-arawin namin operate, balik-balik pa rin yung mga pasaway na motorista natin. Kahit dumarating kayo tsaka sila alis? Alis po sila. Kaso pag alis naman namin, balik na naman sila. Kaya pero di kami nagsasawa para balik-balikan sila dito, sir. Mahalaga ang kalsadang ito na nagdudugtong sa Makati at Taguig kaya dapat wala daw sa gabal dito. Dahil walang espasyo sa pagitan ng bangketa at mga establishmento tulad ng car wash at talyer na ito, sa kalsada na mismo nakapark ang mga sasakyan. Pero ang jeepney driver na ito, hindi natinag sa kabila ng operasyon ng Taguig TMO. Nasa bahagi na kasi siya ng Makati. Sinisita rin naman daw sila dahil alam niyang bawal, pero may lehitimong dahilan daw siya. Hindi ba po nasa batas, pag napapagod ka, pwede ka magpahinga sa kalye, sa tabi? Yan lang naman pipilitan naming bumiyahe na ganito oras. Napakainit, hindi mamamatay naman kami. Pero huwag lang naman daw sila ang sisihin na sagabal sa kalsada. May isang eskwelahan daw dito na nagiging dahilan ng traffic tuwing labasan ng mga estudyante. Dahil eskwelahan, pinapayagan magpark. Kahit sa ngayon po, puntahan niyo po, o alas 3, marami po. Ayon sa kapitan ng Barangay Magallanes, kinausap na nila ang naturang eskwelahan. Nag-issue na raw ang school ng memo sa mga susundo na bawal nang tumambay sa tapat ng eskwelahan. Ang naging usapan is talagang magmamana din po sila doon at kailangan manita sila na bawal po may paparada sa gilid ng kalsada. Bukod sa mga sasakyang iligal na nakaparada sa gilid ng kalsada, kapansin-pansin naman ang bakod na ito sa itinatayong bagong gusali ng Senado sa kahaba ng Chino Rosas Extension na sinakop na pati ang bangketa. Ang mga dumadaan dito, kailangan tuloy tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada para doon maglakad. Nagsagawa na ng inspeksyon dito ang Taguig LGU at lumalabas na hindi raw ito sa ginagawang bagong gusali ng Senado, kundi sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Ayon naman sa Public Affairs Department ng BCDA na nakausap ng GMA Integrated News, sadya raw talagang tinakpan ng sidewalk sa lugar para sa kaligtasan di lang ng mga worker, kundi pati ng mga pedestrian dahil saklaw ang sidewalk ng isasagawang road widening project sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. It's the time of the year para sa inaabangang fashion event na Met Gala. Showing off their A-game ang mga dumalong international artist. Kilalanin sila sa chika ni Nelson Canlas. It's giving fantasy realness sa annual Met Gala sa New York City. Dressed to kill ang mga dumalong A-list celebrities sa dress code this year na Garden of Time. Dark, mysterious, at volume kung volume ang mga gown ni na Cardi B, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker, at ang very pregnant na si Lea Michele. Samantalang svelte ang design ng outfit ni Rita Ora, Kim Kardashian in a very tight corset, Dua Lipa in boudoir dressing, at ang Puerto Rican singer na si Doja Cat na wet look in a cotton flower shirt. We wanted to kind of just do a little, little razzle-dazzle. You can do a lot with it, and you can change the shape of the dress however you want to do it. That's why I was in love with this. Mysterious naman ang dating ni Lana Del Rey sa kanyang veil and twig ensemble. I think it's perfect with McQueen because it's a little bit of Mother Nature asking to be acknowledged. That's why there's only one rose, because the majority of it really
like begs to be acknowledged for the roots that it came from and to be respected. So yeah, it's perfect. Habang tinfoil inspired ang piniling get-up ni Amanda Seyfried at Oscar winner Michelle Yeoh. Sexy, glamorous, and shimmering naman ang atake ni Jennifer Lopez sa kanyang gown na gawa sa 2.5 million bugle beads. Florals for spring? Groundbreaking! Zendaya got you! At ginawang headdress ang isang bouquet of roses para sa second outfit of the night. Nauna nang rumampa ang singer-actress suot ang isang dramatic blue gown na may grapes at hummingbird. Floral din ang naging disenyo ng mga suot ni na Gigi Hadid, Jordan Roth, Nicki Minaj, Bad Bunny, at Demi Moore. Ang Grammy Award winner na si Tyla Iflinex galore din ang Balmain gown na malasan sculpture na inihulma sa kanyang katawan. Asian superstars represent, starting off with Blackpink member Jennie Kim in a custom-made blue alaya gown. Dashing in their suits naman ang 8 members ng Stray Kids sa kanilang debut sa Metropolitan Gala. Dumalo rin ang Thai actor at model na si Bright Bachirawit. Pinag-usapan naman online ang IG post ni Katy Perry suot ang isang floral dress na tila nasa Met red carpet. Pinuri pa yan mismo ng kanyang mami. Pero pag-amin ni Katy, AI lang yan dahil hindi raw siya nakadalo sa event this year. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.